Linggo na po tayo ng pag-aaral about true worship. At aking pong dalangin, nawa po ay lumalalim ang aking pagkaunawa. Lumalago po tayo at nagkaroon na ng pagbabago o transformation yung ating pananaw about worship. Okay? So ngayon pong araw na ito, pag-uusapan po natin ay extravagant, beautiful worship. Sabihin po natin, extravagant. Ang ibig sabihin po ng salitang extravagant is expensive. Sa ibang similar word ng extravagant is expensive or costly. Mahal. Mahalaga. Expensive worship. Ganon. At ito po ay beautiful worship sa tingin ng Diyos. So sa tingin ng tao, parang pag-aaksaya, pero sa tingin ng Diyos, ito po ay extravagant yung ginagawa natin. Sa tingin ng tao, minsan, pag pumupunta ka sa church, parang nag-aaksaya ka lang ng oras, nag-aaksaya ka ng time, nag-aaksaya ka ng effort, energy, na sa halip mag-part-time ka, kumita ka, uubusin mo yung ilang oras mo dyan. So, sa tingin po ng mga hindi nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng worship. Kaya po ngayong araw na ito, maintindihan natin kung ano ba talaga yung beautiful worship na ginawa po ng isang babae na very familiar na kilala natin sa Bible, si Mary. At ito pong istorya na ito ay makikita natin sa Matthew, Mark, Luke, and John. So, bihira po ang mga history sa Bible na isang pangyayari na makikita mo sa 4 Gospel. Kaya po ito ay napakahalaga, itong sitwasyon na ito, dahil hindi lang po sa Matthew, kundi 4 Gospel, mababasa natin yung kanyang act of worship na ginawa, na pinakita sa Panginoon. So, ganun po kahalaga itong mensahe na ito. Sa Matthew chapter 14, babasahin po natin yung verse 1 to 4. Sabi po dyan, "Now the Passover and the Feast of Unleavened Bread were only 2 days away, and the chief priests and the teachers of the law were looking for some sly way to arrest Jesus and kill him. But not during the feast, they said, or the people may riot." So ito pong istorya na ito, mga kapatid, pag pinag-aralan nyo, kailangan mong basahin yung account ng Matthew, Mark, Luke, and John para makuha mo yung buong istorya at maintindihan mo. Kasi may mga bagay na nabanggit doon sa Matthew and Mark na iba yung pagkakabanggit sa Mark, sa John at saka po sa Luke. Ganon. So pero pag sasamahin natin, kaya nga sa akin pong pagtuturo sa inyo, may portion na kukuha tayo sa John, may portion na kukuha tayo sa Luke o sa Mark at sa Matthew, para po yung buong istorya ay makuha natin yung lesson. Amen? Amen. So ito po, ang istorya na ito ay si Jesus Christ, ay binigyan po siya ng isang dinner na parangal para po sa kanya, at ginawa po ito sa lugar ng Bethany. Sa Bethany. Bethany was a place of miracle. Napakaraming miracle na nangyari dyan, resurrection, at maging si Jesus Christ, dito po sa lugar na yan, niya binuhay si Lazarus. So ang lugar ng Bethany, paboritong puntahan niya ni Jesus Christ, kung saan dyan yung bahay ni Mary, na kanyang mga kaibigan, si Mary, si Martha, at saka si Lazarus, best friend niya, na lagi siyang nagpapahinga roon at kumakain kasama nila. Kaya nga, ang Bethany po ay lugar ng maraming mga pangyayaring himala na nangyari dyan na ginawa ng Panginoon. Okay? Amen. So si Jesus Christ, sabi po dyan sa verse 3, while He was in Bethany, reclining at the temple in the home of a man known as Simon the leper, a woman came with alabaster jar of very expensive perfume. So si Jesus Christ, inimbitahan, isang dinner. Ngayon, ang present sa dinner na yon, hanggang yung mga disciples, may mga priests,
na nabanggit din dyan. At mayroong handon si Mary, si Martha, at saka po si Lazarus. At makikita niyo po na itong si Mary, nagdala siya ng isang mamahaling pabango. So dyan po iikot yung mensaheng pag-aaralan natin. Sabi doon, a woman came with an alabaster jar of very expensive. Sabi natin, very expensive. Very expensive. So, kaya very expensive, yung pabango na yun, mga kapatid, ay hindi mumurahin. Ang katumbas ng pabango na yun ay kaupahan ng 1 taong sweldo sa kanilang kapanahonan. So, kung sumusweldo ka sa panahon natin ngayon, let's say 1,000 na lang, euro. Sa 1 taon, 12,000. So, ang kahalagahan ng pabango na yun is 12,000. Kung sweldo mo ay, yun yung dala ni Mary na binasag niya na yung kanyang buhok ang ginamit niya na pampunas sa paa ni Jesus ng pabango. Okay? Tuloy natin. So, ganun po yung istorya. Ang sabi doon sa verse 3, she broke the jar. Hindi papisik-pisik lang. Binasag niya. So, dumating po siya sa kailangan basagin niya yung sisigla ng pabango. She broke the jar and poured the perfume on his head. So dito po sa Mark, ang binanggit ay sa ulo. Pag binasa niyo po yung Matthew, saka ho yung Luke, makikita niyo po sa yung Luke at saka sa John sa paa. Dito po sa Matthew at saka sa Mark sa ulo. So ang tanong, alin ba talagang tama? Sa ulo ba sa nagsimula o sa paa? Pareho pong tama. Kung pag binasa mo, nakita ko na sinimulan niya ang paglalagay ng pabango sa ulo hanggang sa siya po ay makarating ng paa. Kasi malaki yung pabango na yun. So binasag niya at hindi po siya gumamit ng tuwalya para upang kuskus niya sa paa ni Jesus. Ang ginamit niya yung kanyang buhok. Okay? So yan po yung istorya. Ngayon, present yan si Judas. Kaya siya yung verse 4 na yan. Yan ho, hindi na makita ang pangalan. Sa ibang account, specific, binanggit yung pangalan ni Judas. Judas Iscariote. Okay? Ang sabi niya verse 4, some of those present were saying indignantly to one another, why this waste of perfume? Yan. Si Judas po yung nagsasalita dyan na bakit sinayang itong pabango na ito. Sana ibinenta na lang sa mahirap at nakatulong na lang, ibinenta na lang tapos tulong sa mahirap. Verse 5, it could have been sold for more than a year's wages and the money given to the poor. And they rebuked her harshly. Ang sabi niya ni Kristo, ito si Kristo nagsalita, leave her alone, said Jesus, why are you bothering her? She has done a beautiful thing to me. So kaya doon ko kinuha yung ating topic, beautiful thing. Yung ginawa ni Mary, pinuri ni Jesus Christ na siya pong mag-beautiful thing, napakagandang bagay. Sa tingin ni Judas, sinayang yung pabango. Ayan ang sinasabi ko po sa inyo, na ang mag-worship sa Panginoon kumisa, ang tingin ng iba, sayang. Sayang yung pagpupo mo, sayang yung pagpunta mo sa church, sayang yung effort mo, sayang yung energy mo, sayang yung kikitain mo. Sayang. Pero, sinabi ni Kristo mismo, leave her alone, hayaan mo siya. Bakit? Kasi yung kanyang ginawa ay beautiful thing to me. Alam niyo mga kapatid, kung minsan may mga ginagawa tayo sa tingin ng tao mukhang pangit, pero sa tingin ng Diyos, beautiful. Amen! Amen? Amen! May mga ginagawa tayo minsan sa tingin ng tao, hindi nila personada, hindi nila maintindihan yung ginagawa mo para kay Lord. Pero sa tingin ng Diyos, kasi ginagawa mo yung kay Lord, ang tingin naman niya, napakaganda yung ginawa ko.
Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Okay? Verse 7. Sabi ng Panginoon, the poor you will always have with you, and you can help them anytime you want. Ang mga may hirap, lagi yung kasama, pwede yung tulungan anumang oras. But you will not always have me. Kasi si Kristo, siyempre, sa istorya na yan, malapit na ho siyang hulihin, dakipin, para ho ipago sa krus, mamatay, at ilibing. Yan pong sitwasyon niya. Kaya ho, sabi ng verse 8, she did what she could to prepare for my burial. She poured perfume on my body beforehand. So, nakita nyo, hindi lang po pala ulo, hindi lang pala paa, pati body raw. Sabihin na talagang binuhusan ng pabango ni Mary from head to foot. Amen? Amen. Hallelujah. So ano yun? I-prepare siya sa kanyang paglilibing ang Panginoon Jesus. Okay? Verse 9. I tell you the truth. Tingnan niyo po ito. Wherever the gospel is preached, throughout the world, kahit saan daw pong ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo, what she has done, yung ginawa ni Mary, what she has done will also be told in memory of her. So yung ginawa ni Mary ay hindi makakalimutan, hindi mababaliwala, aalalahanin habang panahon kahit saan man ipangaral sa buong mundo ang salita ng Panginoon. Amen. Bakit? Kasi yung ginawa ni Mary ay extravagant, beautiful worship. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? So number one lesson. Number one, worship is a personal act of love. Ano po worship? Worship is a personal act of love. So, ang worship mga kapatid is personal act of love. Personal na pagpapakita mo, kaya mo ginagawa yon dahil mahal mo ang Lord. Amen? Amen. So, nagawa po ni Mary na basagin yung alabaster box na yun, jar ng isang pabango, para punasan ang kanyang buhok, ang kanyang paa, dahil mahal niya si Jesus. Amen. So, ang motivation, mga kapatid, makinig po kayo, ang motivation, ang reason, kung bakit nagawa ni Mary na hindi niya inisip na mamahalin yun, sangayon sa mga Bible scholar, ito pong pabango na ito ay kayamanan ni Mary, pinag-ipunan niya ng mahabang panahon. Imagine, isang taong sweldo, ganun kahalaga yun. Very expensive talaga. So naalala ko po, minsan meron pong isang lalaki, dumaan ho sa tindahan ng pabango. Tapos regaluhan niya yung kanyang girlfriend. Sabi ng lalaki, meron ba kayong pabango? Tapos ang ginawa ng sales lady, naglabas siya ng pabango. Ang halaga ng pabango, 100 euro. Sabi ng lalaki, meron bang mas cheaper? Please show me cheaper than 100 euro. Naglabas siya ng 50 euro halaga ng pabango. Sabi mo ng lalaki, magpakita ka pa nga sa akin, meron bang mas cheaper sa 50 euro, naglabas na naman siya ng 25 ang halaga lang. Sabi ko ng lalaki, meron ba bang mas cheaper? Tapos naglabas na naman siya halagang 15 euro na lang. Hindi yung pabango, malaki, papalit ng papalit. Tapos ng bandang huli, sabi ng lalaki, meron ba bang mas cheaper dyan? Kasi nare-regalo ko eh. Imagine, yung re-regaluhan niya, girlfriend niya. Sabi ng babae sa lady, ito, 10 euro. May iling-iling yung lalaki. Hindi ko pa rin kaya bilhin. Meron pa mas cheaper pa dyan. Please show me. Tapos hanggang sa 5 euro, hindi pa rin niya binili.
Sabi nung lalaki, sabi nung babae, naman talaga gusto na ito. Nung sales lady sa lalaki. Mahal kaya niya yung kanyang re-regaluhan o cheaper ang trato niya? Kasi kung anong trato mo, kung mahal mo, hindi mo iisipin kung expensive or cheap yung i-regalo mo. Kasi mahal mo siya. Tama? Alam niyo, yung mga taong in love, maraming mga crazy things na nagagawa because they are in love. Kahit nga hindi nila dapat gawin, nagagawa nila kasi in love sila. Yung yun nang walang pera, nakaka-produce ng pera dahil pag in love sila eh. Yung hindi napupuntahan. Dahil in love sila, pag sila in love, kung minsan hindi nila iniisip kung ano yung sinasabi ng tao sa paligid, basta tayo nagsumpa, tayo nagmahalan, mahal kita, mahal mo ako, itagasa pa to. Ganyan, di ba? Pag in love, lahat nakakagawa ng mga crazy things minsan. So mga kapatid, itong babae, si Mary, nagawa niya yun because of her love sa Panginoon. So yung lalaki na bumibili ng pabango, bandang muli, sabi ng sales lady, wala na akong maibibigay, ito na ang pinaka-cheap. Meron pa ba? Wala na. Ginawa na lang ng babae, halika. Ginawakan sa mga yan, ipinakita na lang yung pabango, pero wala siyang nabili. Kasi naghahanap siya ng pinakamura. Sa mga kapatid, kapag mahal mo si Lord, kaya mo magbigay ng expensive. Amen? Amen. Extravagant. Kaya mo magbigay. Kaya tingnan niyo po ang sabi ng Bible, you did not put oil on my head, but she poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, for she loved much. For she loved much. But he who has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. Alam niyo po itong babae na ito, sapagkat siya po ay yung kanyang kasalanan ay pinatawad ng Panginoon. Amen? Hindi tinignan ng Diyos kung ano yung kanyang nakaraan. Hindi tinignan ng Diyos kung ano yung laki ng kanyang kasalanan. Ang sabi ng Diyos sa babae kay Mary, your sins are forgiven. So, nagbigay pa nga ng ilustrasyon ng Lord, mas malaki sa, pag itinasin mo yung basa yan, pag ikaw ay may utang na 500, pinatawad ka, at ang utang mo ay 50, pinatawad kayong pareho, na huwag na kayong magbayad, sino mas tatanaw ng utang na loob yung 500? Dahil mas malaki yung pinatawad sa kanya. So, ang ibig sabihin ng Lord, kung mas marami kang kasalanan, marami kang madidilim na nakaraan, marami kang mga nangyari sa buhay mo, nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Lord, pinatawad ka. Kaya ang sabi ng Bible, she loved much. Kasi ito po, si Mary Magdalene, siya po ay nagkasala, pero pinatawad siya ng Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos. Amen? So kaya kung nagawa niya na yung kanyang isang taong pabango na halagang sweldo, ng isang taong sweldo, hindi niya iniisip, kaya niyang ibigay dahil sa pagmamahal niya sa Panginoon. Amen? Amen naman? So yan po ang lesson number 1, mga kapatid. Worship is a personal act of love. So kapag ikaw, mahal mo talaga si Lord, mahal mo, kaya mong ibigay ang pwede mong ibigay na the best para kay Lord. Amen? Sabihin mo sa dami mo, give your best. Give your To best. God, not your worst. Give your best, not your leftover. So, kapag mahal mo ang isang bagay, ibibigay mo yung the best. Amen? So, di ba yung mga dalagang binata, lahat tayo, yung mga nagkasawa rito, aminin natin, na-in-love kayo, di ba? O pag ikaw ay na-in-love, talaga naman lahat nagkakawa mo, naibibigay mo. Hindi mo iniisip kung gagastos ka ng malaki sa iyong kasal, no problem.
problem. Basta gagawin ko to dahil mahal kita. So, ang pinaka-point doon yung love. So, ang worship, mga kapatid, ang pinaka-number one para ang pagmamahal mo talaga, ang worship may maibigay mo. Worship is a personal act of love. Amen? Pero ito po ang good news. 1 John 4:19, we love because He first loved us. Amen? So, kaya ka lang nakakapagmahal sa Lord, bago ka pa magmahal kay Lord, bago ka pa magbigay kay Lord, si Lord na ang naunang nagmahal sa iyo, si Lord na ang naunang nag-forgive sa iyo, si Lord na ang naunang nagpala sa iyo, si Lord na ang naunang umunawa sa atin, bago pa tayo nyo, bago pa natin mahalin si Lord. Amen? Palakpak natin eh. Okay, palakpak natin si Lord. Yes, amen. Sabi natin, we love because He first loved us. So, bago pa tayo magmahal, alam niyo po, bago pa nagbigay si Mary ng kanyang alabaster box na pabango, nauna na siyang pinatawad ng Panginoon, nauna na siyang inisililigtas ng Diyos. Hallelujah! Kaya mga kapatid, baliwala lang yung material na bagay. Kapag ka naintindihan mo, ikaw dati, makasalanan, iniligtas ng Diyos, hindi ka na pupunta ng impyerno. Amen? Ano lang yung material na bagay ibigay mo kay Lord? Ano lang yung pagbigay ka ng tithes and offering, samantalang yung buhay mo, yung salvation mo, yung kagalingan mo, yung hininga mo, yung lakas mo, lahat yan galing sa Panginoon. Walang pananamin. Hallelujah! Amen? Kaya sinasabi ng Bible, do everything in love. 1 Corinthians 16 verse 14, tinignan ko po sa iba't ibang translation, isa lang ang lumilitaw. Ang sabi niya, do everything in love. Let all that you do be done in love. And do everything with love. Sabi ko, do everything in love. Do everything in love. So, ibig sabihin ganito, kung ikaw man ay nagpapaawit, do everything in love. Kung nagluluto ka, nagdadala ka ng pagkain sa church every Sunday, do everything in love. Amen! Nagbibigay ka ng tithes and offering, do everything in love. Sumusundo ka ng mga miyembro, do everything in love. Nagpapagamit ka sa media ministry, do everything in love. Nagpapagamit, ibinubukas mo ang bahay mo sa Bible study, sa mga cell group, do everything in love. Dapat in love. So, kaya huwag nagawa ni Mary because of His love, her love sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag mahal mo si Lord, madali mo lang gawin ang isang bagay. Amen? Pero pag ang isang bagay ginagawa mo out of selfish ambition, meron tayong mga hidden agenda to show na sa pakitang tao lamang, mapapagod tayo, magsasawa tayo, mag-give up ka. Pero kapag isang bagay na ginagawa mo mula sa iyong puso, dahil mahal mo si Lord, pagpapakita mo yan ng personal act of love mo, yan po ang tinatawag na worship. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen! Amen. Number 2, worship involved a costly act of surrender. Alam niyo, pag tayo nag-worship sa Panginoon, itong si Mary, dumating sa point niya na talagang binasag niya yung alabaster box. Now, worship is not coming to God to get something. It is coming into the presence of God to surrender something. Pag ikaw ay nag-worship sa Panginoon, hindi ka lumalapit para may matanggap ka. Kung hindi lumapit ka sa pumapasok ka sa presensya ng Panginoon because you want to surrender something. Kamukha po ni Mary, siya po ay dala-dala niya, imagine, naalala ko po, meron po akong pabango rito, yan, inuntintoy ko kasi mahal ito, regalo ko ito. Akita niyo po ito, mahal yan. Ang tatak po ay George Armani. Alam niyo, kapag ang worship, it costly, act of surrender, make presyo. It costs your heart, love, it costly. It costs your time,
effort, energy, ang worship sa Panginoon. So, alam nyo, pwede naman gawin ni Mary, di ba? Pwede naman gawin ni Mary na ibukas na lang yung pabango niya at ipisik-pisik na lang na di ba? Amin nyo? Tapos, imagine, hindi lang yung tinipid-tipid si Kristo, dumating siya sa breaking point. Sabi niyo, breaking point. Breaking point. Sabi niyo, breaking point. Breaking point. So, kinakailangan, itong lalagyan, basagin niya. Para, imagine na-imagine niyo po ba, kung ano ang mangyayari sa isang malaking pabango, at yung malaki na yung pabango ay mamahalin, kaya maamoy yun. Hindi yun yung pabangong imitation. Dito sa El Corte Inglés, may mga nagtitinda minsan, yung sample babango, pag nakabili ka na, wala nang amoy. Pag ginamit mo, paglabas mo, wala na. No? Nung minsan, kaya sa El Corte Inglés, pag kayo dumadaan doon, sa tindahan ng pabango palagi, may mga nagtitinda ng pabango, may pasampol. Yung sample, ini-spray nila. Ako naman, tingdadaan doon, kuha ko ng kuha, nilalagay ko sa locker ko, para yung locker ko, pag binukas ko, pabango. Yung mga babae, nakikita ko, pag dadaan doon sa El Corte, kukuha ng pabango ka. Libre Pinipili pa yung mamahalin. Ano talaga? Pero pag nagdaan, humahalimuya. So, alam niyo mga kapatid, ganyan po yung imagine niyo po, yung buong bahay, umango yung pabango na ni Mary. At yung pabango na yon, hindi humalimuya kung hindi binasag yung alabaster box. Amen ho ba? Amen. So, kailangan basagin para magamit niya, pero wala ho siyang dalang tuwalya. Ang ginamit niyang pangkusko sa paa, are you listening to me? Amen. Ang ginamit niya yung kanyang mahabang buhok. Imagine ko yun. So, kapag ikaw mga kapatid, ay nag-worship, it's involved a costly act of surrender. Kailangan dumating ka sa breaking point, mga kapatid. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Matthew 26, verse 6 to 7. While Jesus was in Bethany in the home of a man known as Simon leper, a woman came to him with alabaster jar of very expensive perfume, she poured on his head as he was reclining at the table. So, ito po ay simbolo ng surrender and humility. Tingnan niyo po, bakit kapag ang tao ay nakatayo, ano ang nasa pinakamataas na parte na natin? Ulo, di ba? Tama po ba? Amen. O bukod sa ulo, anong nasa itaas mo pa? So ito na yung pinaka-itaas ng tao, pinaka-top niya. Pinaka-number 1. Tama ba? Amen o ba? O ngayon, pag tayo nakatayo, ano yung pinakamababa? So, kinakailangan paano mo aabutin ang paa na hindi kayo yuko. So, kailangan mo ng humility. Humility. So, kaya ho itong ginawa ni Mary, mga kapatid, nakita niyo yan, yumuko siya, yung kanyang buhok ang ginamit niya, pinangkuskus niya ganyan, kinakailangan siyang, imagine kailangan siyang lumuhod para kasi mahirap kong gawin na mapunasan yung paa na hindi siya magpapakumbaba. So, yan ang problema. Maraming Christian, maraming mananampalataya, hindi nila ma-worship ang Panginoon because of pride. Dahil ang yabang, ang taas nila, ang akala nila, lahat ng meron sila kanila. Hindi nila alam, kaya mo kayang i-worship si Lord, kaya mo magpakumbaba, pag naunawaan mo, naintindihan mo, na lahat pala ng bagay na meron ka ay belongs to God. Amen. Amen. So dapat mo lang siyang i-worship kasi lahat ng bagay na meron sa iyo ay galing sa Panginoon.
Amen po ba? Pakibuhay natin. Ngayon, ito po ay costly act of surrender. Surrender. So, tingnan niyo po ang tao. Kapag ikaw ay, lima yung mga tao nagnakaw nung nahuli ng pulis, ano sinasabi? Mano? Arriba. Di ba? Taas ang kamay. Oh. Ano yung sabihin? Pag tinaas mo yung kamay, surrender. So kung wala kang ano. So pag ikaw ay nagtataas ng kamay, mga kapatid, nagsusurrender ka. Kaya kung pagka nag-worship tayo, isang action yon, isang pagpapakita ng physical manifestation na nag-worship ka, eh ikaw ay nagtataas ng kamay at saka yung nagbabow down ka. Yan po ay pagpapakita ng worship. Kasi po, sa salitang, yung worship po sa salitang Griego ay proskuneo. Ang ibig sabihin to bow down. So ikaw ay lumuhod at hahalikan mo ang paa ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang buhok, pupunasan mo ng paa mo. So parang aso, ginamit na example nga po dyan, na hinahalikan yung kamay ng amo. So ganun po, yung ginawa ni Mary, yan po ang ibig sabihin ng worship, nagpakumbaba siya. So kaya po, act of surrender. Sabi natin, act of surrender. So pero kailangan mga kapatid na magkaroon tayo, dumating ka sa breaking point. Sabi niyo, breaking point. Breaking point. So kailangan basagin yung bote. Alam niyo minsan mga kapatid, hindi ka maka-worship hanggang kinakailangan meron kang basagin sa iyong sarili. Kinakailangan mabasag yung ating pride. Mabasag yung ating mga self. Kinakailangan mabasag yung ating lalagyan, yung ating flesh. Magkaroon tayo ng brokenness. Kaya nga, the Lord, He is close to the broken-hearted, broken spirit. Close siya. Kasi pagka ikaw ay broke, pag ikaw ay minsan, alam niyo, mas iba ang dating ng yung worship. Amen? Amen. So, kailangan mag-break. Yung pong lalagyan na yun ay simbolo ng ating mga flesh, simbolo ng ating mga sarili, ng ating pride ng tao, ng self. Kailangan mag-break yun para maibigay mo yung totohanan at buong worship sa Panginoon. Amen? Amen. Amen? Amen. Bibigyan ko po kayo ng example. Tingnan niyo po. Dito po sa 2 Samuel chapter 24, si David. Si David gusto niyang magtayo ng altar dahil po nakakaranas ang mga Israelita ng mga sumpa, ng mga plague, ng mga salot at kahirapan. So pumunta po siya sa hari, si King Arauna, pumunta po si David para bumili ng lupa na pagtatayuan ng altar to worship the Lord, para makapag-pray si David. At ito po ang istorya. But the king replied to Arauna, no, sabi niya, I insist on paying you for it. Sabi ho ni David, si David po nagsasalita, I will not, kasi kapag titinaas mo ibasa sa verse 23, 22, 21, ang sabi ho ni Arauna, sa kay King David, bibigyan na lang kita ng threshing floor, bibigyan kita ng mga yoke, panggato, bibigyan kita, lahat, pati lupa, lahat yan, ng kakailanganin mo, kung magbibig ka ng altar, for free, lahat free. Amen ba? Amen. Nasundan niyo ba ako? Amen. So sabi ni Arauna kay David, bibigyan kita ng free lahat, kung gusto mong mag-build ng altar. Alam niyo ang sagot ni David? Ito ho, sabi niya, babayaran kita. Ayoko ng free. Sabi niyo, I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offering that cost me nothing. Again, sabay-sabay po natin sabihin, I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offering that cost me nothing. So sabi ni David, ayoko, nagagawa ko ng altar, mag-worship ako, magbibigay ako ng fellowship offering sa kanya, tapos walang
cost, walang halaga. Ayaw ko ng ganon. Sabi niya, babayaran kita. Ayaw ko ng libre. Di ba? Eh mga tao mahilig sa libre, di po ba? Basta't libre. Si David, ayaw niya ng libre. Binibigay niya na ng libre lupa. Libre yung panggatong, libre yung yoke, libre yung oxen, libre lahat. Pero sabi niya, no, ayaw ko ng libre. I will pay you. Sabi niya, ano? I insist on paying you for it. So, gusto niyang bayaran. Sabi niya, I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offering. That cost me nothing. Sa madaling salita, ganito yung sabihin. Kung ako'y mag-o-offer kay Lord, gusto ko yung may cost. Yung nararamdaman ko sa puso, gusto ko talaga yung may halaga, may value. Gusto ko kung mag-ganon. Para bang ganito. Halimbawa, kung magre-regalo ka sa mahal mo, gusto ko yung magugustuhan niya. Gusto ko yung mamahalin. Gusto ko yung mamahalin niya. Hindi yung, regalo kay mahal ko, pero okay na yan. Kahit ano na lang. Bahala na, magustuhan niya hindi, day one. O yung si David, yun ang ibig sabihin, I will not sacrifice to the Lord, my God, burnt offering that cost me nothing. Gusto, tinan niyo po. So David bought the threshing floor and the oxen. Paid, binayaran niya ng 50 shekels of silver for them. Verse 25, basahin natin. David built an altar to the Lord there and sacrificed burnt offering and fellowship offering. Then the Lord answered prayer in behalf of the Lord, and the plague of Israel was stopped. So tumigil yung salot sa Israel. Anong ginawa ni David? Si David nagtayo ng altar, doon siya nananalangin, doon siya nag-worship. Pero yung itinayo niyang altar na yon, sabi niya, may cost, may halaga. So mga kapatid, anong pinakikita rito na lesson, mga kapatid? Pinakikita rito na ang tunay na worship, it costs you. Amen? It costs your time. Talagang may sakripisyo. Kaya mga pagpunta sa church, sakripisyo na yun eh. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Imagine sa oras na ito, ikaw ay dapat natutulog ka, nagpapahinga ka, day off mo, nagtrabaho ka from Monday to Saturday, tapos Sunday handyan ka pa, magpapagamit ka pa, magpapaawit ka pa, may gagawin ka pa, ministry, pumunta, magluluto ka pa, dadalhin mo pa. Di ba? Eh, ganun din ang pastor. Imagine, nagpe-prepare ka ng teaching, mabubuyag ka hanggang umaga. Tapos yung mga tao naman, tutulungan ka lang. Pero buti wala dito lang. Nagigising ka. Walang talak, amen? So, that cost me nothing. Ibig sabihin nun, kinakailangan, pag mag-serve ako kay Lord, pag mag-o-offer ako ng worship, it cost me. Okay lang, mabuyat ako, pero i-memorize ko pa rin ang kanta. Amen? Okay lang na malaglag ang aking mga magkaroon ako ng iPad sa buyan, sa pagbabasa, sa pag-aaral, kapag may pray, okay lang. Basta it cost me. Be praised, okay lang yan. Gagawin ko yan dahil mahal ko si Lord. Hallelujah! Amen! Amen! Eh, pero kung sa mga Kristiyano, na yung pagmamahal nila kay Lord ay cheap, okay na yan. Pwede na yan. Bahala na. Walang halaga. Sabi ni David, I will not sacrifice to the Lord by God offering that cost me nothing. Sabihin, pag ako, gagawin ko kay Lord, I will give my best. Palakpakan natin si Lord. Amen? Amen? So when you worship, you are giving something to the Lord. So pagka ikaw ay mag-worship, mga kapatid, nagbibigay ka palagi sa Panginoon ng sakripisyo, ng pagmamahal, ng time, ng effort, ng energy, ng lahat sa buhay mo, ibinibigay mo sa Panginoon. Palakpakan natin si Lord. That is worship. Amen? Sacrifice. Amen? Amen. So kaya ang sabi ng Bible, Hebrews 13:15, through Him, therefore, let us constantly and at all times offer up to God a sacrifice of praise, which is the fruit of lips that thankfully acknowledge and confess and glorify His name. So, dapat daw po tuloy-tuloy at all times anong sacrifice natin ngayon? Sacrifice of praise. Sabi niyo, sacrifice of praise. Sacrifice of praise.
May mga kapatiran, alam nyo, nakakatuwa, sister, mga naglalakad lang, walang pumupunta rito sa church, naglalakad. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen daw ba? Eh, mga nakakotse na, tinatamad pa. Sabi ni David, I will not, sabi niya, I will not sacrifice to the Lord my God burnt offering that cost me nothing. Di balik ako'y pawisan sa paglalakad, but I will worship the Lord. Amen? Okay lang. Bakit? Mahal niya si Lord eh. Alam niyo mga kapatid, kapag ka nakita ng Diyos yung tunay na pagmamahal mo sa puso, siya ang number 1 na magiging priority mo sa iyong buhay. That is worship. Papahalagahan mo. Kaya nga word, say worship. Yung salitang word, sa yung mas mahalaga, siya yung inuuna, siya yung mas importante, siya yung mas pinahalaga. Kaya nga, ang ibig sabihin po ng Lord, He is the one who control. Yun ang ibig sabihin ng Lord. He is the owner. Kaya nga, hindi sinasabi ng yung mga drug lord, sila yung may control. Sila yung owner. So kapag kinikilala mo siyang Lord, siya yung may control sa buhay mo, siya yung may-ari ng buhay mo. Kaya nga sinasabi ng Bible, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos ng mas higit sa Kanya na sasambahin sa langit, sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa ng mga image. Kasi, kaya ang utos number 1, love God above all. Amen? Above all. Above all. So dapat siya yung number 1. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Amen? So when you worship God, you are giving something to the Lord. Amen? Amen. Hindi para lang tayo tumanggap. Ikaw ang nagbibigay sa Panginoon. Worship, pasasalamat, recognition, glory, ang mga kapurihan para lamang sa Panginoon. Number 3, worship is often a criticized act of sacrifice. Alam niyo po, pag nag-worship ka kay Lord, karaniwan yan kinikriticize. Kinikriticize. So when you give your all to the Lord, not everyone will be happy. Alam niyo, pagka ikaw binibigay mo lahat sa Panginoon, hindi lahat masaya, hindi lahat natutuwa. Ang sabihin ng mga tao, yun naman, sobra siyang makalundag, sobra siyang makatalon, sobra siyang makatugtog, sobra siyang makasayaw, sobra naman yan. Pag binibigay mo yung the best mo kay Lord, may mag-criticize sa iyo. Amen? Kamukha ni Mary, ibinigay niya yung kanyang the best kay Lord. Sino nag-criticize? Merong Judas. Judas Iscariote. Alam niyo po sa church, meron ding mga Judas. Huwag niyong tingnan ng katabi niyo, hindi yan. Pero meron. Alam niyo ba na may Judas sa church? Yes. Yes. Judas at say. Sino nagsabi ka? Judas ka. Alam niyo, imagine yung ginawa ni Mary sa halip ng purihin na mga disciple, pinuna pa. Ganyan po sa church minsan pag ikaw bigay na bigay ng worship, nakataas ang kamay mo, nagsasayaw ka, lumulundag ka, pinapawisan ka, wala kang pakialam sa katabi mo. Yun ang mga katabi na may Judas spirit, sila yung nagpapansin. Ano ba naman ito? Ikaw, bigay na bigay. Siguro maraming kasalanan to. Siguro maraming problema yan. Siguro maraming. Alam niyo po si Mary, kaya niya nagawa iyon kasi sa sobrang pagmamahal niya sa Lord at naligtas siya, pinatawad siya ng Panginoon. Amen? Amen na ba? Kasi pag hindi mo naintindihan, yung kahulugan ng worship, hindi mo kaya talaga mag-worship ng totohanan Hindi ibig sabihin pagka pumunta ka rito at naupo ka, nagpaawit si sister, sumunod ka, binasa mo yung kanta, naka-worship ka na. Ang worship, personal act of love, surrender, and it costs everything sa buhay mo, sa puso mo. Amen. Amen? Amen. Pumunta ka sa church, tapos natulog ka lang, nag-worship ba yun? O pumunta ka sa church, kumain lang, hindi masama ha? Pero,
Hindi masama. Pero ang tunay na worship, mga kapatid, hindi ito nare-recognize ng iba, pero si Kristo nare-recognize. Not everyone recognizes real worship, but Jesus does. Tignan niyo po, yung ginawa ni Mary, sabi niya, yung ginawa ni Mary, beautiful thing. Ni-recognize ni Kristo. Sabi ni Judas, yung ginawa niya, sana, ibinenta na lang yung pabango, ibinigay sa mahirap. Tignan niyo, mga kapatid, makinig kayo. It sounds spiritual. Di ba? Parang si Judas matulungin Alam niyo po ba na kayang gamitin ni Satanas yung ating boses na mukhang spiritual pero hindi naman pala kay Lord. Judas pala. It sounds spiritual. Tingnan niyo, halimbawa, yung babae, nung si Pablo nangangaral ng salita ng Diyos, si Paul, sabi nung babaeng manghuhula, pakinggan niyo yan ang lingkod ng kataas-taasang Diyos. Yung pala may karga, mukhang spiritual. Naalala niyo po nung si Samuel o si Saul ay nung si Saul ay inutosan na libulin ang lahat ng mga kaaway nila, walang ititira. Tapos nagtira ng matatabang mga tupa, mga baka, mga hayop. Ang katuwiran ni Saul, i-offer para kay Lord. Di ba? Spiritual? Para kay Lord Pero nasabi ng Panginoon, obedience is better than sacrifice. So, ganun din po itong kay Mary, sabi ni Judas, hindi na lang sana ibinenta, tapos tinulong sa mahirap, di mo ba? Masama bang tumulong? Hindi! Pero, it sounds spiritual, pero yung tinig na yon galing sa kaaway. So, mga kapatid, the devil, he is after your worship. Amen. Amen, amen. Makinig kayo. Ang totohanan ganito po, mga kapatid, makinig po kayo, malapos na po tayo, isa na lang. Ang totohanan, ang demonyo, hindi siya after sa binigay niya na offering, na alabaster box, kundi yung, ang devil, after siya, doon sa kanyang love, doon sa kanyang worship, na naka-attach doon sa pabango, sa alabaster box na naibigay niya kay Kristo. Doon after ang kaaway. The enemy is after your worship. Bakit? Kapag natanggal niya, nakuha niya ang worship mo, natanggal din niya yung devotion mo kay Lord. Natanggal din niya yung desire mo sa Word of God. Natanggal din niya yung desire mo sa prayer. Natanggal niya yung priority mo kapag nakuha niya ang worship mo. Kaya sabi ni Satanas sa Matthew 4:4, Satan, ibibigay ko sa iyo ang pleasure ng mundo na ito if you will worship me, sabi ni Satan kay Jesus Christ. Ano sabi ni Kristo? No. It is written, you will worship the Lord and serve Him only. Kaya kasi po, ang worship, it only belongs to God. It reserved only for God. Palakpakan natin ang Kaya si Satan, after siya sa worship, ang totohanan, si Judas Iscariote, na nagsabing sana ibenta na lang at ibigay sa mahihirap, ang tingin niya, yung ginawa ni Mary ay pagsasayang. Yan po ang tingin ng mga tao na hindi nauunawaan ng tunay na worship. Ang tingin nila, pag pumupunta ka sa church, sayang lang yung araw mo doon. Sayang yung oras. Sayang yung kikitain mo sana sa isang araw na part-time. Hindi ko sinasabing masama, pero yan ang tingin ng mga hindi nakakaunawa ng worship. Ang tingin nila, waste of your time. They think worship is a waste of your time, money, and energy. Imagine, sana natulog ka na lang, sana nagtrabaho ka na lang, sana kumita ka lang. Sayang! Ganyan po ang tinig ni Satanas. Sayang na sayang lang. Yan! Kaya po, tingnan niyo po. Sabi ng verse 4, some of those present were saying indignantly to one another, why
this waste of perfume. Why? Bakit nagsayang lang ang babae na ito ng pabango? Imagine. Hindi niya naintindihan yung ginawa ni Mary. Pero si Jesus Christ naintindihan. Leave her alone! Jesus said, why are you bothering her? She said, she has done a beautiful thing to me. She has done a beautiful thing to me. So mga kapatid, makinig kayo. Kapag naiintindihan mo yung ginagawa mo, wala kang pakialam sa sasabihin ng tao sa mundo, sa paligid mo. Ang importante, yung ginagawa mo, beautiful thing yan sa tingin ng Panginoon. Amen ba? Amen. Kahit sabihin sa iyo, ay, itong tao na ito, imagine, naglalakad, ang init-init, pawis na pawis, tapos makikinig doon, mag-o-offering pa, tapos wala na. Nag-uubos lang, sayang lang yung energy, sayang yung money, sayang yung time. Ganyan na ganyan yung kaisipan ni Judas. Sabi niya, why this waste of perfume? Why this waste of perfume? Bakit uubusin mo yung oras mo dyan? Makikinig ka isang oras kay Pastor? Sayang! Nasayang lang. Hindi ko sinasabi huwag kayong mag-part-time, hindi ko sinasabi kayong magtrabaho, pero ang sinasabi ko, ang pag naintindihan mo na yung palang ginagawa mo, beautiful thing to the Lord. Amen! Pag naintindihan mo yung ginagawa mo, nire-recognize ni Lord, pinupuri ni Lord, pinapahalagahan ni Lord, ay mga kapatid, hindi mo sasayangin, hindi mo pag-iisipan na sayang yung ipupunta ko sa church, sayang yung gasolina ko, sayang yung oras ko, sayang yung time ko, sayang yung effort ko, sayang yung energy ko, sayang yung part-time ko, sayang yung kikitain ko, sayang pampadala ko sa Pilipinas, sayang, mga kapatid, do not, never miss the opportunity to worship because you do not know what will happen tomorrow. Amen? Amen, Amen ba? Amen. Dapat sa tuwing may pagkakataon ka, worship the Lord. Worship the Lord. Kasi alam niyo po ba kung bakit? Si Jesus Christ dyan, malapit na siyang hulihin para ho siya ipako sa cross at mamatay. Alam niyo po ba? Nung si Kristo po ay namatay, inilibing, alam niyo po ang nangyari? Yung mga babae, maagang-maaga, madaling araw, nagpuntahan, may dalang spices, may dalang pabango, para pahiran ng pabango. Wala na. Si Kristo nag-resurrect na. Hindi na nila inabutan. No more opportunity. Mga kapatid, itong si Mary Magdalene, nagkaroon siya ng opportunity. Bakit? Sinamantala niya hanggang buhay ang Panginoon. Sinamantala niya na yung kanyang pamahaling pabango, binasag niya, ipinunas niya sa paa ni Jesus. Yun po yung opportunity to worship hanggang buhay pa. Amen? Amen. So that is another lesson dyan ay ganito. Kung ikaw na anak, buhay pa yung nanay mo, tatay mo, ang opportunity na ipakita mo yung love hanggang buhay pa sila. Amen? Amen. Ganyan po ang ginawa ni Mary. Alam niyo po, yung mga babae na nagpuntahan doon sa libingan, yung first Easter, wala nang inabutan. May daladal silang pabango. May daladalang spices, wala nang silang papahira. Pero si Mary, yung ginawa niya, aalalahanin. Kahit saan daw ipangaral ang salita ng Diyos sa buong mundo. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay? Why? Why? She has done a beautiful thing to me. Yung ginawa ni Mary, napakaganda. So mga kapatid, tandaan niyo, kung sa tingin ng tao, pangit yung ginagawa mo, sa tingin ng Diyos, maganda yan, pagpatuloy mo. Palakpakan natin. Okay? Amen! 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 Sa tingin ng tao, nag-aaksaya ka. Pero hindi ka nag-aaksaya. Yan ay malaking pagpapala at pupurihin ka ng Panginoon. Beautiful thing to be. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Palakpakan sa Panginoon. Another example again, si David. Si David, pumunta sa church, sa templo. Si David po ay, yung pong Ark of the Covenant, napaka-importante yun, simbolo ng presensya ng Diyos. Ngayon, nakuha po na captive ng Palestine. Gusto niyang ibalik sa Jerusalem. Okay? Yung Ark of the Covenant. Pero nung ibabalik niya yun, anong ginawa ni David? David, wearing a linen ephod,
danced before the Lord with all his might. So imagine, si David, yung Ark of the Covenant, maipabalik ulit sa Jerusalem. Kasi, nung nawala yung Ark of the Covenant, lagi silang talo sa kaaway. Sa lahat ng mga kalaban nila. Lagi silang talo. Yun ay simbolo ng presensya ng Diyos. So mga kapatid, kapag wala sa iyo ang presensya ng Diyos, lagi tayong talo. Amen? Amen? Amen. So, if the presence of the Lord is in the church, there is victory in the church. If the presence of the Lord is in the church, there is healing. There is deliverance in the church. There is blessing in the church if the presence of the Lord is in the church. Amen. So kaya ganun kahalaga kay David yung Ark of the Covenant na maibalik ulit sa Jerusalem. Alam niyo po, ang ginawa ni David, yan, naglulundag with all his might. Nakakita na po ba kayo ng sumasayaw na with all his might? Wala pa. Nakakita kayo sumasayaw sa TV. Yung mga nagwawalang sumasayaw sa sanlibutan, di po ba? With all their might, talagang buong lakas, buong puso, buong pag-iisip, kung makasayaw sila sa sanlibutan. Bigay todo. Alam niyo po, si David, ginawa niya yan, pero sa Diyos. Amen? Amen. Anong ginawa? Verse 15, why? He and the entire house of Israel, ang buong Israel, ano? Dinala nila ang Ark of the Lord with shout. Sabi niyo, with shout. With shouts. Lakas natin, with shout. With shouts. And the sounds of trumpet. May mga tugtugan. Imagine, anong ginawa ni David? King David leaping and dancing before the Lord. Pero yung kanyang asawa, si Mikal, nasilip sa bintana yung ginawa ng kanyang asawa. Makinig kayo. Ito po yung tinatawag na hindi nila naintindihan ang tunay na worship. Si Mikal, nakita niya yung asawa niya, king, half naked, siguro nakasando lang, naglululundag, nagsasasayaw sa harap ng Diyos. Tuwang-tuwa kasi yung Ark of the Covenant na ibalik sa Jerusalem. Yung presensya ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, there is fullness of joy in God's presence. Amen? Amen. Amen ba? Amen. So there is joy in God's presence. There is healing. There is deliverance. There is liberty. So sa presensya ng Panginoon, there is joy. So si David, galak na galak, tuwang-tuwa. Pero kanyang asawa, dinispise siya. Sabi ni Mikal, ako yung asawa ko mukhang baliw. Nasisiraan na ng ulo. Naglulundag, nagsasasayaw sa harapan ng mga katulong, ng mga tao. Hari siya! Alam niyo mga kapatid, pagdating sa pagpupuri sa Panginoon, hindi pinag-iisipan, hindi na pinag-uusapan dito kahit ikaw ay king, kahit ikaw ay prinsipe, kahit ikaw ay engineer, architect, mataas, kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ay governor, kahit ikaw ay mayor, kahit ikaw ay artista, kahit ikaw ay famous, ang pupurihin mo, walang iba kundi Lord of Lords and King of Kings. Dapat tayo magpapababa sa harap niya. Amen! Amen! Si David, hari, hinubad niya ang kanyang pagiging hari. Nagsanto lang siya. Hinubad niya, tinanggal ang korona. Anong ginawa? Naglulundag! Nagsasayaw! Ano sabi ng asawa? Nasilip sa bintana. Yung asawa ko mukhang baliw. Yung asawa ko mukhang wala na. Nasisiraan ng ulo. Wala na. Alam mo, pagdating ng bahay, sinalubong ka agad ng asawa. Pagdating ng bahay, itong si David, tuwa pa naman at gusto i-bless yung pamilya. Sabi ng asawa niya, ano nangyari sa iyo? Bakit ganyan ang ginawa mo? Alam mo, sabi ni David, mas masahol pa dyan, gagawin ko. Sabi niya, verse 21, kayo nga pumasa? David replied to Michal. Lakas niyo po, everybody. David replied to Michal, in God's presence I dance all I want. Sabi ni David, sa presensya ng Diyos, lalo akong sasayaw. Amen! Amen. Sabi natin, in God's presence, In God's presence I will dance all I want. all I want. In God's presence, amen! Sa harapan ng Diyos tayo ay sasayaw. Mga kapatid, pag sumasayaw ka, hindi ka sumasayaw sa tao, sumasayaw ka kay Lord. Amen! Pag kumakanta ka, hindi ka kumakanta sa tao, kumakanta ka kay Lord. Amen. Pag nagtutugtog
nagtutugtog ka, gumigitar ka, lahat ng ginagawa mo sa loob ng church, kahit sa personal mo, sa kwarto, sa lahat, nag-worship ka, ginagawa mo, ang audience mo si Lord. Amen? Amen. Sabi ng asawa niya, si Michal, bakit ginawa mo yun? Hari ka pa naman. Sabi ni David, mas malala pa dyan, gagawin ko alang-alang sa Panginoon. Sabi ng verse 22, more recklessly, even than this. And as far as I am concerned, I gladly look like a fool. Sa tingin ng tao, mukha akong ulul, mukhang makmang, pero okay lang para kay Lord. Amen? Sa tingin ng tao, yung ginawa ni Mary, mukhang nasiraan ng bait itong si Mary. Bakit isang taong sweldo ay binigay niya kay Jesus? Sinayang ay binuhos. Pero, sabi ng Lord, beautiful thing yung ginawa niya. Alam niyo po, yung ginawa ni David, pinuri ng Diyos. Si Mary, si Michal na asawa niya, alam niyo kung ano nangyari? Simula noon, hindi nagkaanak hanggang mamatay, naging baog siya. Ang ibig sabihin, naging unfruitful siya. Dahil dinispice niya sa puso yung worship ni David. So kaya huwag mong i-despise ang isang taong nag-worship sa Lord kung hindi mo naiintindihan. Huwag mo siyang pagtatawanan, huwag mo siyang mamaliitin, huwag mong pagsasalita ng pangit. Ang tunay na nag-worship sa Panginoon, hindi nakakaluwalhati yung Lord. Kasi yung ginagawa niya, beautiful thing sa Panginoon. Amen? Kamukha ni Mary. Palakpakan natin ang Lord. Amen? Amen po ba? Amen. So kaya po mga kapatid, ang worship, number 1, ito po ay act of love. Number 2, surrender. Number 3, ito po ay sacrifice offering natin sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Last, worship is always a prophetic act of recognition. When Mary poured the perfume of Jesus, it was more than just an act of worship. She was also anointing His body for His burial to take the place in the purpose of this. Na siya po'y huhulihin na, pinilipin na. Yan po, Mark chapter 14. So, siya po ay, ito po pala ay prophetic. Alam niyo mga kapatid, yung ginagawa nating worship sa Panginoon, hindi mo ba yung tayo nag-worship sa patay na Diyos? Nag-worship tayo sa buhay na Diyos na nabuhay mula sa mga patay. Amen? Amen. Kaya sabi niya, tingnan niyo Revelation 1:18, I am the living one. I was dead, and behold, I am alive forever and ever. So si Jesus Christ, wino-worship natin ang Panginoon dahil siya ay buhay. Amen? Tayo pong lahat ay ito. So hindi po tayo nag-worship sa patay na Diyos. Amen? Sabi niya, I am the living one. Prophetic po ang ating worship. So yung ginawa ni Mary, prophetic pala yun. Na hindi lang po siya nagbigay ng basta pagsamba o pabango o sakripisyo o offering. Yun po ay prophetic sa kanyang mangyayari na paglilibing ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, darating po ang time, ang worship po ay prophetic. Alam niyo po ba, ang demonyo, sa huling panahon, yung binasa po natin ng itinuro ni Sister Joy sa Exodus, na kapag hindi ka nag-worship sa base, ikaw ay papatay. Revelation 13. Alam nyo, sa huling panahon, ang usapan ho ay magiging usapan ay worship. Sino ba ang worship mo? Yung base o si Lord? Sino ba yung worship mo? Si Satan, Antikristo o ang Panginoon? Kapag wino-worship mo si Satanas, hindi ka papatayin. Kapag wino-worship mo si Lord, papatayin ka. So, yan po, prophetic. Alam niyo po ba yung sinasabi ng Bible na lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng labi magsasabi na si Jesus ay Diyos? Mag-prophetic yan. Pag si Kristo ay bumalik, makikita ng mga tao, pati mga kings, lahat ng tao, manginginig, matatakot, at luluhod sa Panginoon. At magsasabi na, Jesus Christ is Lord. Amen. Prophetic ang worship, mga kapatid. So kaya ngayon pa lamang, nag-worship po tayo ng totohanan. Kasi pagdating natin sa heaven, prophetic, never-ending worship. Kaya kung sa lupa, hindi mo naintindihan ng worship,
Baka pagdating sa heaven, hindi ka rin maka-worship kasi hindi mo alam, hindi mo naintindihan. Kaya dito pa lang, dapat naintindihan mo na what is true worship. Amen? Amen na ba? So prophetic po yung ginagawa natin. Kaya pala sa Bible, sa Exodus chapter 8, Exodus chapter 9, sabi ng Diyos kay Moises, sabihin mo kay Paraon, palayain ang mga Israelita so that they may worship me in the mountain. Ang totohanan, kaya tayo na-save to worship God. Amen. Kaya tayo na ipanganak to worship the Lord. Amen. Amen? Amen. So kaya po mga kapatid, ang worship number 1 po ito na gustong nakawin, tanggalin ni Satanas sa buhay ng Kristiyano.